Good day, ma'am. My name is Jubert De Luna from VIT 341, the leader of Group 5. And today I am going to discuss our compliance checklist and ire-relate po namin siya sa course po namin which is the Food Service and Management, and ang napili po namin is barista. And then nirelate po namin siya sa previous OJT po namin since ang karamihan po sa amin ang napasukang restaurant ay merong function bar po, which is yung area po na yun is nagsaserve po sila ng coffee production po ng coffee, cocktails, so on and so forth. So dito po may apply po namin yung mga naging observation namin doon sa company or doon sa restaurant po na napagtrabahuhan namin. Okay, so for the category area, the first one is the workplace environment. It is the legal standard basis po ng under RA 11058. And the compliance requirement is ensuring the working area is safe for the workers and customers. So dito naman po sa may RA 11058 or dun sa workplace environment po namin, dito po mahalaga yung implementation po ng rules and regulations kasi dito po natin maiiwasan yung mga disgrasya nang sa ganun is ma-maintain po natin yung safetyness ng mga employees po natin and hindi po sila magkaroon ng problema doon sa may work area po nila para yung magiging workflow po nila is smooth lang and then malayo sila sa disgrasya. Kumbaga na-implement ng company yung kaayusan ng regulations and rules dun sa area mismo nang sa ganun is maiwasan nga yung disgrasya nang sa ganun is maging safe yung magiging employee natin doon sa may area ng pagtatrabahuhan nila. And then yung status remarks naman po is compliant since we observe that the area is properly maintained yung kaayusan and then maganda yung workflow nila since maganda yung environment na pinagagawa nila or yung production mismo nila. Alright, so our second po is the personal protective equipment or the PPE. It is standard basis under DOLE, and its compliant requirements is it provides glove for baristas and always wear an apron para hindi sila magkaroon ng stain from the coffee kasi hindi maiiwasan habang gumagawa tayo ng kape or kami po dahil naranasan po namin. And then marami pong mga circumstances na hindi natin inaasahang mangyari since yun nga po, nasa production tayo and sometimes kailangan nating bilisan yung paggawa since maraming order. So, nire-required kami nung company or nung restaurant owner na mag-wear kami always ng face mask para sa mga saliva namin para hindi siya palatalsik doon sa may production ng ginagawa namin or sa area namin. And also pinag-wear kami always ng apron nang sa ganun is maiwasan namin yung mga talsik-talsik na mapupunta dun sa damit namin. And of course, hindi naman magandang tignan if ever na dugyot or ang dumi na nung damit natin tapos haharap tayo sa customer, di ba? So, it's really important and necessary na we always wear an apron. And for the status remarks naman po, we write here compliant since alam namin na nasunod nung company na pinag-OJT-han namin yung requirements since nang dahil doon sa PPE na nirequire nilang suotin namin is napanatili namin yung kalinisan at kaayusan ng paggawa ng production po ng coffee para po maayos po yung pagbigay namin or maayos yung magiging service nito sa customer para ma-attain natin yung satisfactions na inihingi ng customers or nung kailangan mismo ng customers. Third, we have the machines and tools. It is under OSHA 29 CFR or OSHA rather. Dito naman sa OSHA, it is a safety and health policy wherein dito sa may machine and tools ini-implement niya yung maintenance nung kumbaga ina-assure niya yung kaayusan and properly maintain yung pag-organize ng tools and equipment, kung daily ba siya chine-check or tinitignan kung maayos pa or nagpa-function ba siya ng maayos kasi mahalaga din na
dito nga katulad dito sa may compliance requirement, it's really important that we regularly clean and sanitize the equipment to prevent bacterial growth. Kasi nga, if production tayo ng food and hindi natin nililinis yung kapaligiran or yung mismong machine natin, magkakaroon to ng mga bacterial growth kung hindi agad malilinis. So, dapat mini-maintain natin yung cleanliness and pinapanatili natin maayos yung mga machines na gagamitin natin. And para na din para maging maayos yung magiging service natin sa customers and mapanatili nila yung pagtangkilik dun sa company or sa restaurant na pinagbilan nila, which is yung sa atin. And then yung status remarks naman is compliant because when we were in OJT's experience in the restaurant, nakita naman namin na they regularly clean the tools and equipment, and sometimes since we are OJTs, tinuruan din kami kung paano yung linisin, kung paano ba siya tama i-stored, kung paano siya punasan ng maayos para din malaman natin kung gaano ba kaalaga yung kalinisan para dun sa mga tools and equipment or machine na ginagamit natin sa production. Next, we have the chemical use, dyes, and adhesive. That's under ISO for the standard basis. And ito naman dito, yung compliance requirement niya naman is should be labeled and stored properly. So, dito sa status remarks, nilagay ko muna siyang needs of improvement since dito or na-experience namin dun sa company na pinasukan namin na medyo hindi pa ganun kaganda yung or maayos yung pagkaka-arrange nila yung mga chemical use na ginagamit nila or for sanitation na ginagamit nila katulad ng mga alcohol, chlorine para dun sa pag-cleaning area. Kaya nakalagay dito needs pa ng improvement. Pero somehow maayos naman siya based sa observation namin. Kaya lang siguro kailangan pa siya ng proper stored room para nang sa ganun is hindi siya nakakalat or hindi siya nakikita sa isang area na malapit sa food because alam naman natin na pwede yun mag-cause ng food contamination sa production ng pagkain na ginagawa natin. Next, we have the training and orientation under the standard basis of RA 11058. And like what it said here in compliance requirement, workers must be trained on how to properly use the equipment in order to meet the requirement standard. So dito nga ini-implement din dito yung rules and regulations. Kumbaga before ang employees mag-start ng trabaho, dapat they properly train on how are they going to use the machines and tools and equipments, so on and so forth, para ma-assure natin yung safety nila and hindi sila basta-basta maaaksidente dahil alam nila yung ginagawa nila. Kumbaga, nagkaroon tayo ng training orientation for them para magkaroon sila ng idea kung paano ba talaga yung ginagamit and kung paano ba yung mapapanatiling maayos. And nakalagay dito sa status remarks namin is compliant because before we start our OJTs in the company, nagkaroon naman kami ng orientation, nagkaroon kami ng 2 days or 2 to 3 days training nang sa ganun is malaman namin yung ano ba yung flow ng company or yung restaurant, kung ma-maintain ba namin yung orderliness, kung ma-maintain ba namin yung kaayusan. And I'm so happy dahil nagawa naman namin and wala naman kami naging problema dun sa company na pinasukan namin. Next, we have the fire safety and emergency preparedness under ISO, which is it says here in the compliance requirement, emergency exit routes should be clearly marked and unobstructed. And it is, for the status remarks, nilagay po namin dito is needs pa siya ng improvement because hindi ganun ka-organize yung mga signage nila na nakalagay doon sa gilid. Kumbaga, hindi pa siya properly implement. Kaya, need pa siya ng improvement. But, based naman sa observation namin is, nasusunod naman nila yung requirements. Kaya lang, kulang pa. Kumbaga, kailangan pa niyang mag-implement pa ng more para nang sa ganun is mapanatili talaga natin yung kaayusan and malaman natin kung ano ba yung gagawin in case of emergencies because hindi naman natin maiiwasan yung aksidente because it matters all the time nang hindi natin alam, kaya
it's really important that we are prepared and alam natin kung ano yung gagawin kung sakaling mangyari yun. Okay, so ang last po namin for the reporting and documentation under 11058 again, section 13, and it maintain an accident report logbook for different kinds of incident to address it properly. Dito naman sa may reporting and documentation, dito nakapaloob yung pag implement pa din nung proper way para mapanatili natin yung safety ng magiging employees natin. Kumbaga, dapat meron tayong logbook or meron tayong paglalagyan ng information kung ano man yung nangyari doon sa employee if sakaling ma-aksidente siya. Alam natin kung ano ba yung deserve niyang treatment and alam natin kung saan tayo magpupunta and alam din natin kung papaano siya magagamot. And also dito nakapaloob din kung papaano natin i-make sure na sa susunod na working nila is hindi na sila ma-accident or hindi na nila ma-experience yung ganong bagay since natuto na tayo doon sa pagkakamali or doon sa aksidente. Kumbaga, pag may na-aksidente na, dapat alam na natin kung paano natin i-implement palalo yung safetyness doon sa area or doon para din sa worker, para din sa kaligtasan nila dahil it's really important dahil kung walang gumagawa is wala din tayong kukuha or wala din tayong mabibili sa kanila. So, it's really important that we properly make sure na dapat safe yung working area and safe yung magiging employees natin dun sa trabaho and dapat organize siya and aware siya sa mga possible na mangyari since yun yung maaari niyang iwasan ng sa ganun is hindi mangyari yung aksidente. And nakalagay dito sa amin is compliant because I think one of us experienced na mahiwaan sa kamay since naka-assign siya sa kitchen but our manager hindi naman siya nagkulang or hindi naman siya nagpabaya. Kumbaga tinulungan niya kami kung papaano yun gamutin since meron niya kaming anong tawag doon panglinis ng sugat or yung emergency kit. Kumbaga kaya siya agad na nabigyan ng first aid kasi nga yun yung meron kami or naka-ready na siya agad. So, and then naglagay na lang din ng logbook or nilista kung ano ba yung nangyari, kung bakit siya nahiwa, ganyan. So, para naiwasan yung ganong bagay. And kaya nilagay namin dito sa status remarks is compliant since nasunod naman yung requirements na hinihingi under reporting and documentation. And before I end this video recording, nais ko lang sabihin na this one or this compliance checklist is it's really important and ang goal lang naman niya is magbigay ng awareness or magbigay ng implementation na kung saan magiging maganda yung magiging working experience na magiging employee sa isang company na dapat alam natin kung papaano ba tayo magtatrabaho ng maayos, kung ano ba yung mga dapat natin gawin nang maiwasan natin yung aksidente. And of course, dapat alam din natin kung papaano natin gagamitin yung equipment na meron sa isang company. Kaya nga meron tayo ditong training and orientation because it's really important na dapat yung mga employees are they properly trained before sila sumalang dun sa pagtatrabaho. Nang sa ganun is maiwasan nila yung aksidenteng mangyari. And that's the end of our report through video recording. Again, my name is Jubert De Luna from VIT 341. Thank you so much po. Have a nice day.